Exodus 2. At isang lalaki sa lipi ni Levi ay yumaon, at nagasawa sa isang anak na babae ng lipi ni Levi. At ang babae ay naging at nanganak ng isang lalaki, at nang kanyang makita na maganda, ay kanyang itinagong 3 buwan. At nang hindi na niya may tatagong malaon ay ikinuha niya ng isang takbang yantok, at pinahiran niya ng bitan at ng sahing, at kanyang isinilid ang bata roon, at inilagay sa katalahiban sa tabi ng ilog. At tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae, upang maalaman ang mangyayari sa bata. At ang anak na babae ni Faraon ay lamusong upang maligo sa ilog, at nagsipaglakad ang kanyang mga abay sa tabi ng ilog, at kanyang nakita ang takba sa katalahiban, at ipinakuha sa kanyang abay. At kanyang binuksan, at nakita niya ang bata, at narito, ang sanggol ay umiyak. At kanyang kinaawaan at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreo. Nang magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ni Faraon, yayaon ba ako at itatawag kita ng isang sisiwa sa mga babaeng Hebrea, na makapag-alaga sa iyo ng batang ito? At sinabi sa kanya ng anak ni Faraon, yumaon ka. At ang dalaga ay yumaon, at tinawag ang ina ng bata. At sinabi ng anak ni Faraon, sa kanya, dalhin mo ang batang ito, at alagaan mo sa akin, at bibigyan kita ng iyong kopahan. At kinuha ng babae ang bata, at inalagaan. At ang bata ay lumaki, at kanyang dinala sa anak ni Faraon, at siya'y kanyang inaring anak. At kanyang pinanganlang Moises, at sinabi, sapagkat aking sinagip siya sa tubig. At nangyari ng mga araw na yaon, nang malaki na si Moises, na kanyang nilabas ang kanyang mga kapatid, at minasdan ang atang sa kanila, at kanyang nakita ang isang Egyptyo, na nananakit ng isang Hebreo, na isa sa kanyang mga kapatid. At siya'y nagmasid sa magkabi-kabilang dako, at nang siya'y walang makitang tao, ay kanyang pinatay ang Egyptyo at kanyang tinabyunan sa buhanginan. At siya'y lumabas ng ikalawang araw, at, narito, na may 2 lalaking Hebreo, na nagbababag, at kanyang sinabi roon sa umaapi, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? At sinabi niya, sinong naglagay sa iyong pangulo at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako, na gaya ng pagpatay mo sa Egyptyo? At natakot si Moises, at nagsabi, tunay na ang bagay na yaon ay nahayag. Nang mabalitaan nga ni Faraon ang bagay na ito, ay miniti niyang patayin si Moises. Datapwat si Moises ay tumakas sa harapan ni Faraon, at tumahan sa lupain ng Madian, at siya'y umupo sa tabi ng isang balon. Ang saserdote nga sa Madian ay may 7 anak na babae, at sila'y naparoon at umigib ng tubig, at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. At ang mga pastor ay dumating, at sila'y pinalayas, datapwat si Moises ay tumayo, at sila'y tinulungan, at pinainom ang kanilang kawan. At nang sila'y dumating kay Raquel na kanilang ama, ay sinabi niya, bakit kayo tumindig na madali ngayon? At kanilang sinabi, ipinagsanggalang kami ng isang Egyptyo sa kamay ng mga pastor, at saka iniigib pa niya kami ng tubig, at pinainom ang kawan. At kanyang sinabi sa mga anak niya, at saan naroon siya? Bakit ninyo iniwan ang lalaking yaon? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon, at kanyang pinapag-asawa kay Moises si Zipporah na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki, at kanyang pinanganlan ng Gershom, sapagkat kanyang sinabi, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay, at ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin, at sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininag ng Diyos ang kanilang hibik, at nalaala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At nilangap ng Diyos ang mga anak ni Israel, at sila'y kinilala ng Diyos.